Maliban po sa ating pagsusumikap na mapanatili ang ating sarili sa state of grace at mamuhay in a sacramental life, narito po ang ilan sa mga praktikal ng palatandaan ng tunay na Kristiyano. Kaya, Sanrio, pasok! Hoy! Ang tunay na Kristiyano, dapat may obispo kayo, may pari kayo, may pinakapunong pari kayo. Bakit? Unang-una, si Kristo ay siyang pinakapunong pari. The 12 apostles, they are a priest. Si Apostle Peter, isang obispo sa Roma. Yung mababasa sa Gawa, San Ignacio is the third bishop of Antioch. Ang tunay na Kristiyano, dapat meron kayong relic. Dapat nasa sa inyo yung mga mismong ginamit o mga gamit ng mga sinaunang Kristiyano sa panahon ng buhay pa si Kristo. Yun ang tunay na Kristiyano. Dapat meron ka nun. Ano pa? Ang isang tunay na Kristiyano, hindi lang yan nade-define dahil may pastor ka. Ang tunay na Kristiyano, dapat nasa inyo ang 12 alagad kasama si San Pablo, pang-13. Dapat nasa sa inyo yan. Yan ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, dapat nasa sa inyo yung ginamit na kupita sa Last Supper. Yung ginamit ni Kristo na sa banal na hapunan, yung huling hapunan, yung kopita na tinatawag, dapat nasa inyo yun. Yun ang tunay na Kristiyano. Nasa inyo dapat ang mga pako ni Kristo bilang pagpapatunay na kayo ay tatag ni Kristo. Nasa inyo dapat yung mismong krus. Yan ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, dapat nasa sa inyong pangangalaga ang mga naging tirahan ng 12 apostles. Dapat meron kayo niyan, yan ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, dapat nasa sa inyo ang naging tahanan ng Holy Family. Jesus, Joseph, Mary. Ang tunay na Kristiyano, dapat alam mo ang kasaysayan ng pamamalakaya ng 12 alagad. Sang bansa nagpunta? Sa ilalim ng pagano, sino ang pumatay? Sa 11 alagad, kasi si San Juan, tinangkang patayin pero hindi namatay. Kaya nga pinatapon sa Patmos yan, di ba? Pinatapon yan doon. Dapat alam ninyo kung paano ninyo ikikwento yung mga naging buhay ng 12 apostles nung sila ay nagwatak-watak. At doon sa mga lugar na napuntahan nila, dapat alam nyo din kung ang nandoon bang simbahan ay protestante. Ganon ang tunay na Kristiyano. Hindi tayo pwedeng mag-define na ang tunay na Kristiyano dapat may pastor. Hindi. Ang tunay na Kristiyano ay nagmula pa sa panahon na hindi pa nabubuo ang Biblia. Ang tunay na Kristiyano, dapat may pari kayo dahil si Kristo ang pinakapunong pari. No? Ang tunay na Kristiyano, may obispo kayo. 'Di ba? Bakit? Sapagkat siya ang kakatawan sa bawat lugar upang kumalat at lumaganap ang Christianity. Hindi po yun pastor at lalong hindi yun protestante. Yes, the shepherd of the Catholic Church is San Pedro. Si San Pedro, Apostle Peter, why? Sa kanya kasi inihabilin ang iglesyang itatatag ni Kristo. Nasaan ba yung labinis ni Apostle Peter? Nasa St. Peter's Rome Basilica. So wag tayong mag-claim-claim. Ang may karapatan po na magpastol sa mga Kristiyano ay ang mga obispo. At itong mga obispo na ito nagkaroon ng disciples. Pag sinabi kasi 12 apostles o mga apostol, itong 12 ito, sila yung sinugo ni Kristo para mamalakaya. Nung namalakaya ang 12 apostles, nagkaroon sila
ng estudyante. Nung ito ay naging estudyante ng 12 apostles, ano nangyari? Sila ay naging followers ng 12 apostles. Kaya pag sinabing the followers of 12 apostles, yan yung tinatawag na disciples. No? Disciples. Ngayon, itong mga 12 apostles na nagkaroon sila ng followers, which is tinawag din niyang congregations. Hindi lang disciples ang tawag dyan noon. Tinawag silang congregations. Tinawag yung community, yung mga followers nila, di ba? Pag ikaw ay followers ni Mateo, anong tawag sa inyo? Mga followers of Matthew, Mattian community o Mattian congregation, di ba? Kaya nga meron tayong Agustinian congregation, the followers of Saint Augustine. Ganon. If you are the followers of Apostle Peter, ang tawag sa inyo, Petrine congregations, Petrine community, followers of Apostle Peter. Pag ikaw ay followers ni Apostle John, ang tawag sa inyo ay congregations of Johannine or Johannine community, Johannine congregation. Yan ang tawag sa followers ni Apostle John. Kapag kayo ay followers ni disciple Mark na nasa Bible, isa yan sa nakarating naman sa Ethiopia. Siya ang nagpalaganap ng Christianity sa Ethiopia, kaya nagkaroon tayo ng Alexandrian Council, na kung saan sinakop na ito ng Muslim, na makikita at matatagpuan sa Egypt. Alexandrian Council, no? Isa sa responsible bakit nagkaroon ng Alexandrian Council dahil kay Mark. Pag ikaw ay followers ni Mark dahil nagkaroon din yan ng disciples, sila ay tinawag na Markan community o Markan congregation. Kung kayo ay naging nasa ilalim ni San Pablo, ni Apostle Paul, the apostles of Gentile na tinatawag, siya naman ang sumakop sa bansang Turkey. Na noon yan ay pagano, no? Kasi paborito yan ni San Pablo, yung bansang Turkey, kaya lang nasa Islam na, no? Kinuha ng Islam mga simbahan natin dyan. Pero, yung pagano pa, yung Turkey na bansa, pinuntahan niya ni San Pablo, nandiyan dyan yung Church of Efeso, Church of Corinth, if I was not mistaken, andiyan dyan yung Church of Antioch. No? Ang daming mga churches natin dyan. Diyan nag-concentrate si Apostle Paul. At kung ikaw naman ang isa sa naging followers ni Apostle Paul, which is the apostles of Gentiles, hindi siya pasok sa 12 apostles ha, pero siya ang unang apostol ng mga Hentil. Kasi lahat po ng 12 apostles ay Hudyo. Bagamat Hudyo din si Apostle Paul, pero ang kanyang citizenship ay Roman. Kaya Gentiles, no? Gentiles. Hindi pwedeng maging Gentiles ang mga Hudyo na citizen sa bayan ng Jerusalem. Hindi yan mga Gentiles. So, tinawag siyang Apostles of the Gentiles. Siya ang kauna-unahang apostol na Hentil. No? At pag ikaw ay followers ni Apostle Paul, ang tawag diyan Paulinian community or Paulinian congregations. No? Hindi po yan tinawag na Pastorian congregations. Protestantian congregations, hindi. Why? Hindi pa po nag-e-exist ang Protestant. Kaya wala pa pong umiiral noon na Protestant pastors. All of the early Christians, they are Catholic. They are under ng Roman Catholic Church.